Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of First Timothy chapter 5 verse 8. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Tagalog version, sabi kapag hindi paglaanan na sinuman ang pangangailangan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa isang hindi mananampalataya. So ang unang kataraan dito, caring for our elderly as part of worship and service. So, ang caring for their own family pala, yung lalo na yung sa grandparents, ay natutuwa ang Diyos kapag yung tayo sumusuporta sa magulang natin, sa ating pamilya. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin na nangangailangan ng tulong, or sa parents natin na nag-provide din sa atin nung tayo ay nangangailangan. Natutuwa daw ang Diyos, nalulugod siya sa ganong paglilingkod din pala yon sa Diyos. Yung sumusuporta ka sa iyong pamilya or sa relatives mo. So, especially daw para sa unang pamilya mo. Yung kung hindi natin sinusuportahan ang pamilya natin, para daw yan na tinalikuran din natin yung Diyos. Para tinalikuran din natin yung paglilingkod sa Panginoon, kasi lahat na nga ng ginagawa natin, paglilingkod yun sa Panginoon. Ano man yung trabaho mo, paglilingkod yun sa Panginoon. So, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, dahil na ikaw yung nagpo-provide sa lalo sa grandparents, sa pangangailangan ng pamilya mo. Isa yun sa paglilingkod. Katulad ng kahit nag-worship ka pero hindi mo naman daw sinusuportahan yung pamilya mo, para daw yun sa Diyos ay parang useless. Kasi nagpupuri ka sa Diyos, pero yung tunay na paglilingkod na nagsuporta ka sa magulang, hindi mo naman nagagawa. Yung responsibilidad mo sa pamilya mo, hindi mo na ginagawa. Kahit todo palakpak ka, nananalangin ka sa Diyos, pero sa relasyon sa iyong pamilya, sa nanay at tatay, sa mga kapatid, wala kang suporta, hindi mo sila sinusuportahan, kumbaga dinideny mo yung pananampalataya mo din sa Diyos pagka ganon. So, lalo na kapag ang Diyos, kapag naglilingkod tayo sa Diyos at tapat tayo, o kaya pinaghaharian ang buhay natin, pinaghaharian ng Diyos, meron itong patutunguhan. So, kapag ang pinaglilingkuran mo ang Diyos at yung sa Diyos ka lang kumakapit, nalulugod ang Diyos sa isang na tumutulong sa pamilya. Kasi lahat ng mga bagay na meron tayo, pinaghihirapan natin. So, ang blessing ng Panginoon,
dumadaan sa atin sa kung paano tayo magtrabaho, mag-provide, at ginagamit yon para makasuporta sa ating pamilya. So, pinagpapala ang Diyos na nagtatrabaho para sa pamilya, at lalo-lalo na daw yung isang balo. Kapag wala nang yun, parang baga wala ka siyang katulong sa kanyang mga anak, sa kanya kung paano mag-provide. Isa yon sa pinagpapala ng Diyos. At yung man yung kinalalagyan niya or kinalalagyan mo ngayon, isa yon sa pagpapala ng Diyos. Kasi pinaprovide yan nagpo-provide ka, pero ang Diyos na nagpo-provide para makatulong sa iyong pamilya, para makatulong kung paano ko tumulong sa tao. So, kaya ka binibless ng Lord kasi ginagamit ka ng Diyos para mapangalagaan yung mga miyembro mo ng pamilya mo. So, yun yung katuroan ng Biblia, ng word na sinasabi dito sa verse na to. Ang paglilingkod, lalo na kung magulang ka, nagtatrabaho ka para sa iyong mga anak at sa pamilya mo, at nakakatulong ka din. Kapag kayong magulang, kaya siya nagtatrabaho para ma-provide yung pangangailangan ng anak, makapag-aral yung anak, hindi dahil sa paglaki nito ay nakapag-provide din sa'yo, kundi someday hindi ikaw yung magiging burden sa iyong mga anak. Natutulungan mo sila kung paano sila maging malakas para sila din maging, kumbaga paglaki nila, pag matured na din sila, napag-aral mo sila, hindi mo na rin maging burden. Yung pagkakataon na yun, kailangan yung pagsasakripisyo, pagmamalasakit yan sa bawat miyembro ng pamilya na ginagamit yung repay, yung ibabalik natin sa magulang natin, sa isa sa miyembro ng pamilya natin, ng sakripisyo. Kasi yun yung kumbaga ibinabalik mo lang yung utang na loob. Kaya nga merong utang na loob, kasi yun yung once na tinulungan ka, huwag natin kalimutan na tumulong at magbigay sa mga nakatulong din sa atin. So, magkaroon ka ng mabuting pakikitungo sa pamilya mo. Mas mabuting ikaw yung nakakatulong kaysa ikaw yung natutulungan. Kahit hindi pa mabuti, minsan may ibang pamilya na hindi mabuti yung parents nila, hindi mabuti yung miyembro ng pamilya nila, pero it's part of our sacrifice na kahit hindi mabuti yung tao sa atin, maging mabuti tayo sa pamilya natin, sa bawat isa, sa tao na nandyan para sa atin. Yung ilagay natin yung religion into practice, na kapag tayo ay nananampalataya, naniniwala tayo na may Diyos, na mabait si Lord sa mga taong nangangailangan. So, ilagay natin yung huwag nating
hayaan na maging burden tayo sa mahal natin sa buhay.